Good day, everyone. Welcome to a special episode of Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. Hi, I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. All right, today we'll be talking about a film that's part of the Binisaya Film Festival. This film or anthology titled Indelible is comprised of 6 segments as part that were part of the Binisaya 24-hour shootout. Toko mangkana, sir. Oh my gosh, ito na ang result. Drum roll. Congratulations again for coming here, sir. O yan, istorya. Na-register agani ka? Buta-buta na dayon. Third World Cinema Club. Warning. This podcast contains spoilers. Joining us today are all of the filmmakers involved in the creation of this anthology. Well, most of them anyway. Most of them. We have for the segment Exodo, we have Rob Centino Bourbon. We have then the segment Anim na Taon, we have Eric Bico. The segment Dag Cemetery, we have Leonard Christian Apau. Gapos. Denise Makatanga is not here, but she's with us in spirit. For the segment Nasabtan Nimo, we have John Sirico, yes. Yeah, and finally the Right to Adobo, we have Frank Lloyd de la Cruz. Okay, so I guess before we start, can we have a little background on ano ba yung 24-hour shootout? Ano ba yung what was involved in the creation of this anthology film? I'm assuming dito sa shootout you have a limited amount of time to make a film, tapos para siyang film jam. Parang interesting yung 24-hour shootout. And I think creatively, no, John? Parang is it more of a freedom or parang mas liberated ba yung leeway in terms of the creative process? Can anybody from the panel? Yes. Ayan. Can anyone share yung experiences nila in making their segment for this anthology? Mas siguro lesser pressure siya kasi naging part na ako ng last year na 24-hour shootout. Tapos alam ko na somehow kung paano siya mag-work. Tapos compared last year na medyo specific yung kailangan nila na kailangan ipakita for the 24-hour shootout. Ito, napaka-general naman. So, pressure pero somehow medyo alam ko na yung direction. Siguro napupuntahan ko. Ganun. Kaya fun naman siya. Tapos mas masaya kasi may kasama ko naman yung mga housemates ko na tumulong din sa akin na i-create yung short film na yun. So, sa kanya, yung kay Eric Kiko, yung Anim na Taon, no? Which is very, I think reminiscent siya ng childhood years, I guess. Pero later on, let's tackle yung per segments na part. So, how about anybody else? Maybe si Rab, how about Actually, mas easier siya this year compared to yung sa last time. Because again, second time ko na rin sumali sa shootout. Yun, kaya yung mga mistakes ko before from the previous shootout na-learn ko. And then yung especially dun sa when writing the script, the story, like wala na akong screenplay, like lang yung nag-notes na lang ako na kung ano yung next scene na gagawin, ano yung next scene after. Ganun. Tapos ginamit ko lang yung one location, which is yung dun sa cemetery. Ginamit ko lang yung creativity. yung sa naman, sa adobo. Interested ako dun sa adobo actually. Pero later on, ko na lang share yung insights ko dun sa film. So how about you, Frank Lloyd de la Cruz? You were the one responsible for the right to adobo. Responsible?
Yun. So, how could you share Ikaw with ang us? salarin daw. Sa laro. So, yung may mahabang proseso dyan eh. ano, ano kasi, bale, parang previous year nitong batch na to, nakasali na rin kami. So, yun, medyo alam na namin kung paano siya gawin. Medyo may idea na. So, hinihintay na lang namin kung ano yung mga specifics na kailangan isali doon sa film. Tapos, may medyo, siguro privilege or blessed lang ako kasi may team na kasi kami kasi may club kami. Tapos, may mga bata ako na mga kasama. So, yung mga bata ko, creative din sila. Tapos, mostly yung adobo talaga mismo, hindi talaga ako ang responsable doon. I mean, ako lang siguro yung parang naging glue. Pero yung nag-isip talaga nun ay sina Jane at saka si Fitch, yung kasama kong dalawang mga bata rin, mga college na sila. Tapos, yun, sila yung nag-isip. Tapos, dinevelop lang hanggang sa yun na along the way din, wala ring script yun. Katulad nung sinabi ni Sir kanina, wala ring script. Tapos, kung ano lang yung biglang maisip, on the spot, on the moment, yun na yun. Parang ganun na kasi nga, 24 hours lang yun. So yun, enjoy. Mahirap pero enjoy. Fairness, hindi halata guys na parang isa lang yung location. How about naman kayo, no? Kidog-Dog Cemetery ng Davao, which is by Leonard Christian Apao. So, ano lang, tawag dito, background lang sa mga nakikinig. Yeah. Yung sa film niya, yes, parang 2 or 3 locations. Pero could you share with us yung experience mo naman Yeah, when you joined the shoot? when I joined, it was our first time to join the 24-hour shootout, and the team that I had is relatively new. Like all of us had like siguro mga in the projects lang na isa or dalawa pa lang. So lahat kami baguhan. And we had when the theme was given 10 p.m. medyo lutang na yung mga utak namin. And then we had to come up with something by the following morning. I remember staying up at 2 a.m. just to finalize the story kasi yung mga kasama ko sa OC, yung mga kasama ko sa team, they wouldn't do anything unless everything has been planned out. Maraming learnings, and yeah, next time dapat isang location lang kasi ang dami namin location. We were very ambitious. It was fun. It was difficult then. How about you, John Suwico? Since sa inyo naman yung Isabtan Nino. Same din sa kay Sir Leonard na we took almost 2 hours po na nag-create ng idea pa lang yun ng script. And then, pagka morning pa, same lang din kay Sir Rob na nag-create lang may kanang yung sinasabi ng actor namin. Kasi wala kaming idea kung ano yung mga plots namin na anong gagawin. And then, basically kung anong may susulat sa director namin. And it was really difficult lang na as first timer bitaw. I guess, yun, given ako siguro comments na lang. Comments. Revalida, ganun. De, joke lang. Let's go to yung segment na Exodo, si Rab. No? Ayan. So, yung main character dito ay isang bulag. Hindi natin yun, well, pwede ba mag-spoiler? Spoiler siguro, spoiler alert. Yung main character sa Exodo, bulag siya. Is there ano yung creative parang process behind yung pag-isip nyo na handicapped yung main character, pati rin ulila na rin, at paano nyo inisip ma-connect siya sa tema ng pelikula, nung anthology na about our right to suffrage, about voting, about making decisions? Actually, sir, yung character na blind, no? So it was like
it's like a shout out, no, to all the blind voters out there. No, may line nga doon, bulag ako pero hindi ako bobo. Ganon. So parang ganon yung ginawa ko. So parang mabuti pa yung bulag kasi alam niya kung sino yung boboto niya na tama. Kasi yung iba dyan, hindi naman sila bulag, literally, pero yun nga, yung choices nila, yung preference nila sa isang candidate is medyo, I don't know. Yeah. Hindi kasi sa umpisa, akala ko para siyang music video. Okay. Tapos parang may poetry part. Pero in fairness naman, parang, ayun nga, hindi siya basta-basta nung una nag-giveaway na it's leading to that na it's about one's right to vote, ganyan. Na kahit ka may ailment ka, ganun. Yun lang. O nga naman, may meron ka expectations doon sa character. So una mo nakikita na naninigarilyo siya. Sino ba ang kanyang binisita sa sementeryo? Bakit siya nandun? Tapos mahirap ba siya? May kaya? Sa huli, parang mukha namang may kaya siya. Mukha siyang tapos yun nga, yung final dialogue. Ayoko i-spoil. May kotse. May kotse siya, di ba? Tsaka, dyan very timely itong anthology because yun nga, parang meron silang common theme. Ay, oo nga, si Rab nga yung... Si Rab yung driver. Ikaw yung driver. Oo nga, no. Nox family, char. Bugo, char. May ganun. Ayun. So, very timely yung theme ng films nitong anthology, Kasi, yun nga, parang, in fairness naman, kudos sabihin na siya kasi the way na siya, kinatalog siya. Hindi siya yung parang, vote for ganito, vote for ganyan. Hindi siya yung parang particular politician ang tinutukoy. So, film siya sa Misamis Occidental. Tama ba? Misamis Occidental sa Roqueta City. Makakita tayo ng perspectives from different parts of the Philippines. So, punta tayo sa sa 6 na taon. Yan. Yung susunod na segment. Kumpara doon sa mga ibang segments, siya yung isa sa medyo abstract in a way. Quote-unquote abstract. No? So, mayroong mga papel na nilulupi. Tapos, napunta siya na yung pagkalupi niya ay napunta doon sa yung parang game na nilalaro natin nung kabataan natin. Ano nga ba yung tawag doon? May tawag ba doon na official? Kami ang tawag namin doon parang star. Ganon. Star. Oo, sa amin. Kasi parang star yung ending is yung name ng crush mo or something Yung pinaka nakuha ko doon, yung parang, kasi yung na yun yung game na yun, nilalaro mo yun para umabot ka sa isang na eventually may mapupuntahan kang isang bagay na ito, crush ka ng crush mo or whatever, parang favorite number mo, 3, lucky number mo, 7, ganyan. 'Di ba, sis? Yung tema ng pagpili. Ito yung pinaka, kahit na abstract siya, parang dito lumutang yung yung team sa akin. Kasi kita-kita mo naman dun sa nangyayari. Although kahit na yun nga. So regardless kung ano yung isang, I don't know kung hindi naman siguro sa Jato or pero meron part doon na tipong may mga tao na very arbitrary yung standards nila sa pagpili. Na tipong magre-rely ka na lang sa isang laro para, alam mo yun, para yun yung pipiliin mo. Pero ang laki kasi ng consequences ng pagpili mo. Dapat may pag-iisip behind it. Na instead na kesa ganito ka lang, makukuha mo yung sagot mo. Kasi ang daming sa atin, kunyari yung pag-figure out yung game na to na, crush ko ba si ganyan-ganyan? Crush ko ba si ganyan? Instead na kausapin mo diretso yung crush mo, maggagawa ka ng games, mag-hide ka behind these parang systems of choosing na hindi nakakatulong sa pagpili mo, or I guess minsan nakakatulong din kung indecisive ka. So depende talaga sa sa interpretasyon mo ng pelikula sis. Ikaw ba, anong tingin mo dito sa 6 na taon? Sorry naman, hindi ako binayaran ni Erica.
Eric Vigo. Pero, 50 pesos. Ano Gcash mo? 50 lang binayad. 50 lang. Joke. Hindi kasi, in fairness, tama yung perspective mo dito, John. Kasi ang ganda ng title niya na 6 na taon. This was shot in QC, Metro QC, Manila. Ayan. Tapos, and ito rin nga pala yung best film sa shootouts. Congratulations. Yay. Yeah. So, let's talk about the other films then. Session Gcash mo Sobra na yung bayad sa mga PF, 150 na ganun. po, sir. Joke. Makinig kayo sa podcast namin. Ganito kami mag-podcast. Ganito. Lagi may Anyway, ayun. So, tama dyan. Kasi actually, parang marami siyang layers. Tinatakpan ko na si Eric. Marami siyang layers. Kasi, una, childhood thing siya na parang it stems from someone in their youth na ganun sila mamili ng or pumili, ganun yung way nila ng pag-choose. So parang that in itself, yung layer niyang yun, parang ito na yung nakasanayan natin na sistema na kailangan, may sistema ako ng pagpili ng kung sino man, ng either presidente or whoever, ganun. Parang it's either isa choice mo yun kasi yung kulay, yung numbers, tapos yung names, ganyan. So parang hindi siya yung parang based sa kung ano yung conduct nila or what. Walang nakalagay na ganun eh. Parang usually hindi nilalagay kung ano yung ugali. Usually kapag nilagay pa na ugali, it comes as your own ugali na, okay, pag napili ko siya, maldita daw ako. So maldita talaga ako, parang ganun na siya. Pero hindi siya yung parang may mga ganun choices na parang pag kunyari si Toot, ganyan, maldita rin si Toot, parang ganun. Hindi siya ganun eh. So, yun, very, substantial yung film in that sense. Tsaka, yun, parang hindi ko na-imagine na kaya siyang i-shoot ng one day. Although, one location lang siya. So, interested din ako malaman, Eric. Like, sino yung nag-conceptualize nitong film and yun, paano yung writing process niya? Kasi may mga VFX parts pa siya eh. No? So parang, alam ko, very lang siya. Consensus lang siya ng tao na kung paano mo siya i-absorb. Actually, before namin siya i-shoot, parang nung meron ng mga potential candidates is medyo ginagawa na namin siya. Parang katuan namin. Gano'n na, sino yung ibaboto, ganyan. So parang, sinubukan ko siyang i-apply doon sa film. Tapos, actually, pinaka-struggle ko dito sa film yung haba. Kasi may required kung gano'ng kahaba yung film. Tapos parang hindi naman pwede na gano'n lang na play. Parang wala masyadong substance. So parang, naglakad lang ako sa area. Tapos parang based din sa observation ko na kahit may election or wala, parang nandun pa din mga names, mga politicians, kung ano yung ginawa nila, something like that. Parang nandiyan pa yung mga greetings nila, ganun. Tapos, parang, yun, sinubukan ko na lang na burahin kung ano yung mga pangalan, as in, kung ano lang yung mga phrases na usually na ginagamit nila. Tapos medyo sumakto rin siya kasi syempre yung mga kandidato ngayon meron silang specific na kulay for their brand, ganyan. So parang medyo napili ko din siya na gano'n. Tapos parang dun sa last shot, yung bago magtapos is parang pa rin siya, drum roll lang. Parang very unpredictable pa din kung sino yung pinili mo kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Kumbaga, either ikakabuti ba natin or ikakasama ba yung magiging output, ganyan. So, parang ganun siya. Tapos yung sa writing, parang actually walang writing na nangyari. Parang procrastination is my motivation, gano'n. So, naglalakad-lakad lang ako sa area, tapos parang iniisip ko, ano pwede kong gawin? Tapos parang nakulangan ako ng mga footage, sabi ko, sis, ito na lang gawin natin, kung ano yung laro natin, gawin na lang natin yun, tapos shoot ko na lang, ganun.
Tapos, ayun, ganun siya. Para tayo nag-grade. Very good. Para nag-grade na recitation. Thank you po, sir. Uno na po. So, see you po Lakban na next tayo. time. Oh, perfect. Thesis defense. Ganun. May graduation sila. Dapat mag-ano sila. Ram-sam-sam. Gano'n. Kadulo na ito. Mag-aagis ng ano sa ere. No? Oo, ganun. Yung sombrero. The next segment pala is filmed in Davao. It's Dagdagdag Cemetery by Leonard Christian Davao. So, dito sa pelikulang to, may bangkay na gustong mamayapa sa libingan, pero everyday hinahatak siya to a party. Yung parang style ng political campaigning natin na tipong i-invite ka sa isang parang very festive atmosphere. Alam mo naman tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag-celebrate. Regardless of affiliation, no? Mahilig tayong maki-party. Kaya kung kunyari COVID to na hindi tayo pwedeng lumabas, siguro napakalungkot na election. Pero anyway, parang nagfa-factor in doon yung tipong hindi naman sa ayaw niyang maki-participate, pero parang nararamdaman mo yung mga kumukuha sa dude sa bangkay na tipong na parang hindi ganun, parang hindi sincere yung gusto nilang ipalabas. Kaya gusto niyang magtago sa mga ganun. Ewan ko, ganun yung feeling ko. Of course, I can be wrong. Interpretation ko lang naman yun. Pero yun nga, to the point na gusto niyang, doon sa pinaka huling part ng segment, parang nililibing niya yung sarili niya. Parang ayoko na. May parang disengagement. And bilang isang introvert din, nafe-feel ko din yun na meron kang impulse to disengage from these kinds of things. Lalo na kung hindi mo nararamdaman hindi mo nararamdaman yung pinapaparty nila sa'yo, or ayaw mo lang talaga, which is your right. Pero yun nga. Anyway, ikaw, Ses, your thoughts on Dagdagdag Cemetery? Sa akin, spoiler alert again, guys, whoever you're listening here. You've come this far, so alam mo naman na may spoiler alert. Sana napanood mo na to. To our dear viewers. Yes. Sa akin, very harrowing ang word for me. Kasi hanggang afterlife, sinusundan pa rin tayo ng campaign. Okay. May scene doon, di ba, na mga may nakalinyang mga libingan, tapos may mga kamay na nakalabas na yung ino-offera nila ng kung ano-ano. So parang I feel for both the main character, tapos pati na rin dun sa supporting niya, kasi pero yung isa na introvertish, just like what you said, very introverted siya, tapos parang gusto na lang niyang mag-rest in peace, pero hanggang after that, hindi pa rin talaga siya tinatantanan ng choice, or or hindi siya choice parang nung people that want you to join in the fun, or na may kinukuha sila from you, yung nagbe-benefit from you, from your choice, ganyan. Tapos at the same time, yung taong yon, yung dalawang yun na naatasan, I know it's just their job, pero parang ang hirap din for them. Parang para siyang, alam mo yun, parang yun yung mahirap pag sabi ko nga, galawang middle class. Pag galawang middle class ka, or kahit galawang hampas lupa, ang hirap ng buhay mo. Kasi parang hindi mo alam kung kailangan ko ba itong gawin. Ay, sige, kailangan ko itong gawin kasi, capitalism and shit, ganyan. Pero yun. So parang very harrowing siya kasi yun. Same with Biko, medyo may layers din siya. So hindi lang siya yung typical na, okay, cemetery tayo, ganyan, tapos pakita tayo ng patay, ganyan. Same with yung kay Rab na nasa cemetery, pero wow, dinala niya tayo, parang afterlife din yung kay Rab gano'n. So parang yung dito kay Leonard, nandun na nga ako, hindi pa rin ako tinatantanan ng mga to, gano'n. Yun. So yun.
very interesting. Yeah. Coming from someone na very aggressive in real life, ganyan. Ako, I feel for the for the yung mga nangungulit. Marketers, ano ba yan? Oo. Sales ganun. lady. Para yung sa mall, yung mga nag-ano ng credit card, gusto mo sila Ay, iwasan. sir, Pero- yung mga ganun. Oo. Alam mo, they're just doing their job. So, yun. And then, of course, yung ginagawa nilang job, may mga kaakibat na consequences. Direct Leonard, your pa-share naman nung nung parang creative process mo. We really wanted to shoot in a cemetery. Yun talaga was non-negotiable kasi we shot this during the pandemic. We couldn't shoot it in a place na maraming tao. And even then, marami pa ring tao at that time sa cemetery. Because pandemic nga. So dun lang yung mga taong tumatambay. Kasi sa Mungkayo to eh. I had to go to Mungkayo just to shoot kasi andun yung mga film friends. So, nag-isip ng matagal for 2 hours, puyat, pagkagising, lipad, shoot hanggang gabi, yung party scene, yun na yung pinaka-last scene na shoot namin. And then there were even meron pa kami isang scene na hindi na namin napasok, which was the pivotal scene, and that changed the story din. Pero it's our first time, so masaya naman sa ending pa rin. How the film came to be. Ano yung scene na yun na eventually na It was supposed to be the main character voicing out everything that what you just said, like ano bang mangyayari if I vote for this, or if I don't vote for you, the campaign that you're pushing. Hindi naman ibig sabihin na yung partido niya lang kayang magpaganda ng sementeryo na to. Hindi lang naman yung partido niyo makakapagpaganda ng buhay namin, ganyan. So it was really against those who were yung campaigning kasi. Magulo talaga yung story, I swear, kasi madalian. Magulo talaga sabog. So yun. I'm glad it worked out a little bit fine, pero a lot of things could have been improved. Pero okay naman siya. Pero okay naman siya. in fairness, parang ako, yun ang interpretation namin, na parang hanggang dito ba naman, parang very pervasive. ikababawas ba ng buhay mo sa after, there in that place, kung boboto ako or hindi, di ba? I mean, I understand din naman na yung pag-campaign mismo, lalo na sa mga taong hindi pa aware sa mga bagay-bagay, it might be a good thing. Pero in some, parang, yun nga, nagigets ko yung desire to, parang alam mo naman kung ano yung gusto mo sa sarili mo. Parang gusto mong mag-disengage sa mga ganun. Thank you. Interesting pala kasi, this is from Davao. So yun, kanina backgrounder, I did mention I'm from Davao. Tapos yun, actually I know a lot of people there na parang they have different party lists, tapos they have different agendas of, affiliations. Tapos medyo na on the point of, excuse me for the word, pero parang nauutunan nila yung iba na parang invite kunyari for clean up drive. Yung clean up drive na yun is for okay. Yes. Wala ka sasabihin, ha? Ayoko na. Ayoko na mag-talk. Yes. So moving on from that, the next segment is another segment filmed in Misamis Occidental. No, it's nasabtan ni mo. Out of all the segments in this anthology, ito yung pinaka parang documentary-like. It mirrors some of the beliefs na mga kakilala ko. Ikaw, Ses, your thoughts on this? Hindi man linear, pero yung meron siyang narrative from a person's point of view, an actual person's point of view. So yeah, I agree na parang, yun yung medyo nag-differentiate sa kanya, what set it apart from the whole anthology kasi, some people would say, nandi, yung mga mahihirap or yung mga working class, they want this, parang ganun. So parang to hear something from an actual working class, na he actually says na parang, teka, bakit, sige, I'm gonna give my taxes or my votes to that person, pero bakit parang hindi ako nagbe-benefit from it? So, parang may parang remove from the larger picture minsan.
yung mga politicians. Kasi yung epekto nila, either hindi mo nararamdaman yung trickle down, or kung meron man silang effect, sobrang layo ng connect niya from dun sa source na hindi mo maiko-connect na sa kanila galing yung paghihirap mo or yung pagsagana mo sa buhay. Kaya yun, at yun, may perspective, di ba? Pero Direk John, saan hango yung mga thoughts na to? Are they your own thoughts or are they thoughts na na-collect mo from other people din? Yung mga ideas namin doon, nung panahon kasi hindi kami undecided sa mga taong pipiliin namin kung sino yung kibali vote namin doon na panahon. So we created that film, yung anthology pala, na sa yung person lang. So kibali yung ginawa namin is binigay ko lang yung camera na tara shoot tayo kung saan. So yun yung sinabi mo sir na parang documentary style siya kasi pinakita namin yung kung ano yung mga sa environments namin, kung ano yung mga problema. And overall, the content was more on a negative style, yung puro reklamo dahil parang walang nagawa sila, like ganyan. And as ako yung nagsushoot din, pero parang mostly yung actor lang namin kasi sa kanya yung perspective, di ba? And then nag-shoot and go lang kami. Wala kaming script, puro notes lang yung ginawa namin. Kasi parang hirap yung challenge na pinigay nito eh. But at least we give it a try to accomplish it. Talagang first time talaga, First time talaga. Like kami lahat, sa director, ako, sa actors, yung mga PA namin. In fairness, very sincere yung film. Before we go to the last segment, a short word din about Gapos, no? This one is metaphorical but very straightforward. May making M, yeah. MBB, molecular biology. BB cream. BB cream. MBB cream. BB cream. Manila Bulletin, Board. boys. Kahit na, alam mo yun, may visual imaging, very straightforward. There's this person who is being parang controlled and parang it urges kumbaga the viewer or the main character then to break free of that control, to think for themselves, which is very important kasi autonomy mo naman yun eh, nasa sayo talaga yung boto mo. Kahit sino man ang iboboto mo, at least gawin mo yung botong yun without the influence of something external, something na something na hindi makatotohanan. Ganun na lang natin. Parang ibase nyo sa kung ano ang nakikita nyo at kung ano ang totoo. Parang ganun yung lumalabas sa kanya. Ikaw, Ses, yung thoughts mo about Gapos? Yung symbolism nung lead character, kung saan nakagapos yung kamay niya doing things that I don't think anyone with the reasonable mind, unless offeran ng something na may halaga, kaya nung na-present sa film, would do. So, ayun. So the last segment, and definitely not the least, is The Right to Adobo. This was filmed in Davao by Frank Lloyd de la Cruz. Yan. Yay. So, ito ang
the very fraught pala. Fraught. This is a very fraught quest of a woman na gusto lang niyang bumili ng toyo, no? Para sa adobo nila. But no. Parang tinalo pa ang Lord of the Rings na kung saan siya napunta. May kulang na lang ay may inaway siyang demonyo sa tulay para makuha niya yung toyo. At sa huli, hindi pa toyo yung nakuha niya, asin yung nakuha niya. So, Ang gulo, ano? ayun Talagang kalbaryo no. I guess yung pinaka dito is yung right mo to suffrage should not be infringed by bureaucratic, red tape. Parang gawin niyo na lang simple. As in, kung kani-kanino ka pa pupunta para mag-register, kailangan mo ng clearance, kailangan mo ng ganyan-ganyan. I think yun lang naman yung yun. Pero bakit naman asin yung binigay mo sa kanya? Bakit naman asin? Kawawa naman si ate. Anong gagawin niya doon? Saka very teka, very sorry, resonant ma'am. yung... Ay, sorry, go. Okay Sige lang. lang. Sorry, i-recognize ko lang sana yung kasama ko si Fritz. Nandito si Fritz. Kakatapos nga lang gumawa ng assignment. So, ayan, nag-join na siya. Medyo may problema yung audio nga, pero hello, Fritz. So, sige po, Ma'am Princess. Ayun Princess, tuloy mo. nga, sa akin, very, hindi lang siya sa voting process lahat kukuha kang ID. Basta mapagdadaanan mo yung government na process, parang kahit nga sa QC, I mean, may mga inaayos sila sa QC, pero ganun pa din Tas, parang very typical characters na ma-encounter mo when encountering anything government official related, ganyan, na may mga, yung sungit-sungit, tas biglang later on, pag nakuha mo na yung sinabi niya, ang bait na niya sa'yo, tapos ang ending, bobulahin ka pa, ganyan. Very Lord of the Rings, may mga mukhang duwending masungit, mamaya, bobulahin ka. Para siyang RPG, as in may quests kang gagawin, parang kukunin mo to sa bundok ng Karimlan. Tralala, ganyan, oo. Diba? Hindi ka pwede maging NPC di ba? Kasi parang... hindi ka pwede NPC. Ang hirap O NPC ang turing sa'yo, ganyan. Hindi ka parang walang importansya. Ang lumabas pa, pinaikot siya, parang napadpad siya dun sa lugar kung saan siya nag-umpisa, basically. Anecdote lang siguro, very slightly related. Yung asawa ko, nag-change siya ng registry from kasi sa Cebu siya, pero since yun nga, medyo alanganin yung pag-uwi kung boboto siya. Parang nilipat niya dito sa Maynila. Before niya na-figure out yon, medyo tiningnan muna niya. It was a process. Ang dami ring requirements. Pero eventually, nagawa din. It was relatively, pumila pa rin siya. Pero I can imagine yung lalo na yung mga voters na nadidisenfranchise sila kasi hindi nila maasikaso yung papeles or parang na-frustrate sila sa proseso so nag-give up sila. Parang in that way, nakakapag-prevent ka ng pagboto So yun yung pinaka kong concern sa kanya. And tingnan nyo ngayon, napansin nyo ngayon, ito na wala pang precinct finder ang COMELEC. So hindi mo pa ma-find out yung presinto mo saan ka boboto. Wala pa Dati, December, January pa lang, meron na yan. Noong 2019, 2016, ang daling hanapin. Ngayon, wala. Parang, kailan ba nila ilalabas yan? Parang May 8 ba? Parang magkakagulo-gulo tayo nito. Pupunta tayo sa maling presinto. So, yun ang daming, the more steps sa isang bureaucracy, the more you make it complex, the more difficult it is. Na kahit na isa sobrang simpleng bagay, basta bumoto ka, may identification ka, may pruweba na ikaw to. Parang yun lang dapat talaga, 'di ba? Pero yun nga, ang dami nilang napasok na steps that na pinahihirapan kang gawin yung karapatan mo na bumoto. Kahit kanino pa man yan. Exactly. Di ba? Yun lang naman. Kaya yun, dito sa lahat ng
Natawa din ako kasi 'di ba, I guess part din na limited yung resources. Parang the same guy represents yung different stages ng bureaucracy. Siya din naman yun Siya yung port leader, siya yung parang monolithic tuloy yung labas na, di ba, isa lang yung itsura ng tao. So, Tawa ko pa. Appreciate ko Purok din. Imbes na purok, naging port leader siya. Oo, di ba? Port leader. Yun, hindi yun sinasadya. Bale, hindi yun talaga nasulat. So, bale, narinig na lang na, uy, purok sounds like pork. So, yun, Diba? pork. Kaya nga, tama yung sinabi mo, parang prevent na tuloy yung basic right natin. Kasi, ano rin yun, kapag hindi ka masyadong privileged, parang hindi mo na lang aasikasuhin. Kasi, kailangan mong mamasahe, kailangan mong mag-absent sa trabaho, ganun, para lang makasikaso yung mga papeles. Kaya ganun, nakakalungkot kasi supposed to be lahat tayo may right para bumoto or para makipag-transact sa gobyerno, pero hindi pala siya ganun ka-accessible, lalo na din sa mga hindi masyadong alam mo yun, yung mga wala gaanong resources. So nakakalungkot yung ganitong sistema. Cecica, your thoughts on the right to adobo? Hindi makapagluto na. Pagdating niya sa bahay, sira na yung panis na yung paris na yung karne. Dama ko yung frustration dito kasi, di ba, bilang hindi naman tayo kilalang personal, hindi rin ako buntis or anak ng sundalo, whatever. Hindi ako yung makakapag-fast lane, ganyan. Walang fast lane. Normal lang akong tao, ganyan. So, yung frustration ko dito, sabi ko, naalala ko, paano kaya yung adobo niya, luto na ba yun? Ganun, luto na kaya? Sunog na, gano'n. Yun. So, ayun, tanong ko lang din pala, parang paano niyo siya na-conceptualize? Like, saan galing yung, maliban sa, syempre, siguro, based on your own experience din. Pero parang, diba, kung yung assignment was okay, about voting, ganyan. So, how did you come about this? And bakit adobo? Bakit adobo yung naisip mo? Pagkain. Metaphor. Bakit hindi pinakbet? Kare-kare, di ba? Walang peanut butter, gano'n. Wala talaga kaya nga, procrastination is the motivation. Parang pagdating nung araw na yun, parang nagkataon lang din kasi adobo yung niluluto namin para sa meals namin nung araw na yun. Why not adobo na lang din? Tapos later on na yung analysis na oo nga pala sa buong Pilipinas may adobo talaga. Iba't ibang timpla lang, may mga konting tweaks lang, pero alam mong adobo pa rin yun. So somehow parang naging in general parang naging representative na siya ng ng buong Pilipinas or something. Parang pwedeng ganun yung interpretation. So, yun. Tapos, yung isa naming kasama nga, si Fritch, yun din yung na-recall niya. Kasi nung nag-register siya, madaming process. Tapos, yun nga, kapag kukuha ka rin ng ID, lahat ng mga transaction sa gobyerno, ganun, ang daming proseso. So, yun na yun. Nag-share lang siya. Tapos, yun na, sinimulan na namin. Talagang mararamdaman mo yung pagka-personal experience din niya. So, hindi ko rin sure, pero hindi siguro namin to magagawa kung hindi namin talaga na experience. Parang ganun. Parang you can't do what you haven't experienced or something ganun. Or you can't write what you don't know or something. So yun. Kanina sinasabi ko dun sa sarili ko, nung pinapanood ko yung last part, suka na lang. Total may toyo ka wala na pa dyan. substitute, ganyan. May variation mo na lang. Walang toyo, di ba? Suka at pero baka sa asin lang. universe nila, para may ibang proseso pero naman. May yun, suka. may ibang basa rin ako doon. Parang, pumunta ka okay. sa window 4. Oo. Pero may ibang basa rin ako doon. Kahit na may asin na siya at may suka siya, gusto niya pa rin ng may toyo kasi yun yung gusto niya. Di ba? Yun yung choice niya. Yung choice niya. Ayos, 5 points. 5 points. Ay, sige po. Gcash na lang. Gcash na lang po. Nasa chat. Convert to cash pala. Convert to cash. So Indelible, 6 segments from
6 very kahit na first timers, no, 6 very promising. Wow, very promising directors. Yes. Mapupunta na kayo sa Hall of Fame ng Binisaya. Yes. Binasaya. Hopefully more I look forward to more works from all of you. Lalo na very hindi naman sa underrepresented, pero parang gusto kong mapalawak yung scope ng representation natin na hindi lang Luzon, hindi lang Manila. Parang talagang buong Pilipinas. Talagang in fairness, very very malakas ang filmmaking parang community ganyan sa Cebu, 'di ba? Yan Binisaya, 'di ba? Davao, mga Ngilni Festival. Yung friend namin ni Ses na si Jay. Si Jay Rosas. Si Jay, oo. Yung sa Budots ba yun? Yes. Budots. Mm. Hopefully, more power. Ganun. More power. May pa-promote ba kayo? Charot. Oo. Baka promote. meron kayo mga upcoming. Yes. Instagram, OnlyFans, charot. Are there vote any wisely future na lang, works? ganun. Vote wisely na lang siguro. Hmm. Ayan. Pero hindi, Bumoto ng tama, bumoto kung sino gusto nyo. Basta yung choice nyo ay base sa talagang, ano ba talaga? Ano ba, facts. Hindi lang tipong nag-toss coin kayo. Parang pag-isipan nyo naman. Kasi 6 na taon din yan. Unless may mag-alsa, no? Wala naman siguro mag-aalsa. Hopefully Yes. wala. Yes. May pulis na kayo. Once again, thank you to all of the filmmakers Thank you Delaware po. that joined us tonight. Yes. Yeah, Leonard and your cat, Yes. Eric, Rob, Ming. Frank Lloyd, John. Yeah. Super thank you for joining us. And Fritz also. Thank you for dropping by. Yan. Yes. And ayun, until next time, no? Yan, Ay, Ses, dumami yung pusa ni Leonard nung binati Oo nga nag-multiply. Kanina isa lang. Marami talaga yan. Ano yan silang lahat? Ang cute. Wow. Ang cute naman. Wow. Thank you po for joining us in this session. Yeah. Parang ilan Thank tayo you. nag-session ulit no, ng ganito ka. Ganito karami. Kadami dyan. So, marami pong salamat. And you can listen to this episode on Spotify and on the Film Police Reviews website and on Apple Podcasts and Pictures. Yan. Tapos, send in your comments to us sa Twitter at Third WCC and on our Facebook page. Yeah. Third World Cinema Club.